Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ngayong taong 2026, ramdam na ramdam nating lahat ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang mga pangunahing pangangailangan natin sa kusina. Isa na rito ang ating LPG o gasol na halos laging nagtataas ng presyo kada buwan. Nakakalula, hindi ba? Dahil hindi naman natin pwedeng itigil ang pagluluto para sa ating pamilya, ang pinakamagandang solusyon ay ang pagiging wise. Alam nyo ba na marami tayong manamaling kasanayan sa kusina na nagiging dahilan kung bakit ang bilis maubos ng ating gasol? Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang 10 sikreto at tipid tips sa paggamit ng gasol na pangluto. Kapag ginawa nyo ang mga hakbang na ito, mapapansin nyong mas tatagal ng ilang linggo ang inyong tangke at makakatipid kayo ng malaking halaga na pwede pang ibili ng dagdag na bigas o ulam. Kaya tutok lang at panoorin ito hanggang dulo. Panguna sa ating listahan, laging takpan ng kaldero o kawali habang nagluluto. Isa itong napakasimpleng hakbang pero madalas nating nakakaligtaan. Kapag nagpapakulo tayo ng tubig, sabaw ng sinagang o nagpapalambot ng karne, laging ugaliing ilagay ang takip ng kaldero. Bakit kamo? Kapag walang takip, malaking porsyento ng init ang sumisingaw at tumatakas papunta sa hangin. Ibig sabihin, mas matagal bago uminit at maluto ang pagkain, kaya mas matagal ding nakabukas ang iyong gasol. Kapag nakatakip ang niluluto, nakukulong ang init at singaw sa loob, kaya doble ang bilis ng paglambot ng karne at pagkulo ng sabaw. Simpleng takip lang, pero malaki ang matitipid sa gas. Pangalawa sa ating listahan, ihanda lahat ng sangkap bago buksan ang apoy. Aminin natin, madalas nating gawin ito. Bubuksan ang apoy at papainitin ng mantika sa kawali, tapos doon pa lang tayo maghihiwa ng sibuyas, bawang at maghuhugas ng gulay. Kapag ginawa ninyo ito, ilang minuto ring nasasayang ang gasol ninyo na nakabukas lang at walang ginagawa kundi magpainit ng kawali habang kayo ay nagmamadaling maghiwa. Ang tamang diskarte o yung tinatawag nilang mise en place o paghahanda ay hiwain muna ang lahat ng rekado, timplahin ang mga sarsa at ihanda ang mga gagamitin bago pa man pindutin at buhayin ang kalan. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy ang paggisa at walang nasasayang na apoy. Pangatlo sa ating listahan, gamitin ang tamang sukat ng kaldero para sa burner. Napapansin nyo ba na minsan mas malaki pa yung apoy kesa sa puwet ng maliit ninyong kaldero? Kapag lumalagpas ang apoy sa gilid ng inyong kaserola, nasasayang lang ang init dahil sa hangin nito napupunta at hindi sa pagkain. Kung maliit ang inyong lulutuin at maliit ang kaldero, doon lang ito ilagay sa maliit na burner at hinaan ang apoy sakto lang sa ilalim ng kaldero. Kung malaki naman ang kaldero, doon ito sa malaking burner para mabilis kumalat ang init. Ang pagmatch o pagtugma ng sukat ng apoy sa sukat ng lutuan ay isang mabisang paraan para masigurong walang nasasayang na gas. Pang-apat sa ating listahan, ithaw o tunawin muna ang frozen na pagkain bago iluto. Kung kayo ay magluluto ng manok, baboy o isda na galing sa freezer, wag na wag itong ilalagay agad sa kawali o kaldero ng buok-buo at matigas pa na parang yelo. Kapag ginawa nyo ito, uubusin ng gasol ninyo ang napakaraming oras at init para lang tunawin ng yelo bago pa man mag-umpisang maluto ang mismong karne. Ang pinakamagandang gawin ay ilabas ang frozen na karne mula sa freezer at ibaba sa chiller kinagabihan o ibabad sa tubig na galing sa gripo ilang oras bago magluto. Kapag malambot na ang karne bago isalang, mabilis na itong maluluto at tipid pa sa gasol. Panglima sa ating listahan, hinaan ng apoy kapag kumukulo na ang niluluto. Marami sa atin ang nag-aakala na kapag mas malakas ang apoy, mas mabilis maluluto ang pagkain kahit kumukulo na ito. Isang malaking pagkakamali. Sa siyensya ng pagluluto, kapag ang tubig o sabaw ay umabot na sa boiling point o kumukulo na ng todo, hindi natataas pa ang temperatura nito kahit lakasan mo pa ang apoy hanggang sagad. Ang mangyayari lang ay bibilis matuyo ang sabaw at aaksalin mo lang ang gas mo. Kaya kapag kumulo na ang nilaga o sinigang, hinaan na ang apoy, sakto lang para mapanatili itong kumukulo o nagsisimmer. Mapapalambot pa rin nito ang karne nang hindi umuubos ng maraming gas. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, gumamit ng pressure cooker sa mga matitigas na karne. Kung mahilig kayong magluto ng bulalo, pata o tuwalya ng baka,
Mapapansin ninyong inaabot ng 2 hanggang 3 oras ang pagpapalambot nito gamit ang ordinaryong kaldero. Isipin nyo na lang kung gaano karaming gas ang nasunog sa loob ng 3 oras. Dito papasok ang kahalagahan ng pressure cooker. Kahit medyo may kamahalan ito sa simula, bawi naman ito sa matipid ninyong gasol buwan-buwan. Ang 3 oras na pagpapakulo ay kayang gawing 30 hanggang 45 minuto na lamang gamit ang pressure cooker dahil kinukulong nito ang matinding pressure at init. Pang-7 sa ating listahan. Ibabad sa tubig ang mga buto-buto o beans bago pakuluan. Para sa mga mahilig magluto ng munggo, bitsuelas, garbanzos o kaya ay magpalambot ng ilang klase ng matitigas na karne, isang lumang pamamaraan na napaka-epektibo ay ang pagbababad o soaking. Ibabad ang inyong munggo o beans sa malinis na tubig magdamag o kahit 4 na oras man lang bago ito iluto. Ang nangyayari kasi, sinisipsip ng beans ang tubig, kaya lumalambot na ito bago pa man isalang sa apoy. Kapag iniluto na, kalahati na lang ng normal na oras ang kakailanganin, kaya naman laking bawas ulit ito sa konsumo ng inyong gasol. Pang-8 sa ating listahan. Regular na linisin ang mga burner ng kalan. Napapansin nyo ba na minsang ay kulay dilaw o orange ang apoy ng inyong kalan imbes na asul? O kaya naman ay umiitim ang ilalim ng inyong mga kaldero? Senyales yan na marumi, barado o may natuyong mantika at sarsa sa inyong burner. Kapag hindi asul ang apoy, ibig sabihin ay hindi kumpleto ang pagkasunog ng gasol at humihina ang init na ibinibigay nito, kaya mas matagal bago maluto ang pagkain. Ugaliing linisin ang mga butas ng inyong burner gamit ang lumang toothbrush, karayom o alambre para makadaloy ng maayos ang gas at mabalik sa kulay asul at malakas na init ang inyong kalan. Pang-9 sa ating listahan. Magluto ng maramihan o batch cooking. Kung kayo ay may refrigerator, napakalaking tipid sa gas at sa oras kung magluluto kayo ng ulam na pang 2 o 3 araw na. Imbes na 3 beses sa isang araw kayong nagbubukas ng gasol para maggisa mula sa simula, magluto na ng isang malaking kaldero ng adobo, kaldereta o paksiw. Ang mga gantong ulam ay mas lalo pang sumasarap kapag pinapainit. Pagkata rin, i-ref ang natira at initin na lamang ang sapat na porsyon para sa susunod na kainan. Ang pag-init ay aabutin lamang ng ilang minuto, kumpara sa mag-uumpisa ka na namang maghiwa, maggisa at magpalambot ng karne. At ang pang-10 sa ating listahan, laging i-check kung may singaw ang hose at regulator. Ito ay hindi lamang para sa pagtitipid, kundi para rin sa inyong kaligtasan. Minsan, hindi natin namamalayan na may maliit na butas na pala ang hose ng ating gasol, o kaya naman ay maluwag na ang pagkakakabit ng regulator. Dahil dito, dahan-dahang sumisingaw ang gasol papunta sa hangin kahit hindi nyo ginagamit ang kalan. Para makasiguro, ipahid ang sponge na may buran sabon sa hose at regulator. Kapag may nakita kayong lumulubong bula, ibig sabihin ay may singaw. Palitan agad ito. Hindi lang kayo makakatipid dahil walang nasasayang na gas, mailalayo nyo pa ang inyong pamilya sa peligro ng sunog. Mga kaalaman na hinog. Sa panahon ngayon na halos lahat ay may kamahalan, ang ating pagiging maabilidad at wise ang sasalba sa ating budget. Ang mga simpleng pagbabago sa ating nakasanayan sa kusina, tulad ng pagtakip sa kaldero at paglilinis ng burner, ay malaking tulong kapag pinagsama-sama. Huwag nating hayaang masayang ang pera natin sa hangin. Subukan ninyong i-apply ang mga tipid tips na ito ngayong linggo at siguradong mapapansin ninyo ang paghaba ng buhay ng inyong gasol. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-share sa inyong mga kumare, pamilya at mga kaibigan para sabay-sabay tayong makatipid. Maraming salamat po sa inyong panunood at pagtangkilik at God bless po sa ating lahat.